Kabanata 21. Halatang hindi nasisiyahan si Catherine nang marinig ang sinabi ni Diane. Diane, sigurado ka bang gusto mo siyang makasama? Paanong karapat-dapat ang isang tulad niya sa isang babaeng katulad mo? Walang saysay na akitin ako, Lola. Nakapagdesisyon na ako. Si Diane ay nanatiling matatag. Bakit kailangan mong maging matigas ang ulo? Sa wakas ay hindi napigilan ni William na ipahayag ang kanyang opinyon, at ang kanyang tono ay tila nananaghoy sa kawalan ng pagnanais ni Diane na maghanap ng mas mabuting pagbabago. Bahagyang nanginig ang sulok ng labi ni Catherine at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. I see, since you've already made up your mind, I won't bother anymore. I would have been able to try and accept this. Ang iyong lalaki, kung anak man lang siya ng ordinaryong negosyante, pero lubusan at hindi ko kayang tanggapin ang isang lalaking katulad niya. Ang masama pa, ex-convict siya. Matapos sabihin ang gusto niyang sabihin, sinabi ng matandang babae kay Trevor, Mr. Trevor, si Diane ay isa pa ring Shanahan, kaya ang pinakamaliit na magagawa ng iyong mga tao ay iwasang saktan siya. Ang lalaking iyon, sa kabilang banda, ay isang tagalabas. Mabuhay man siya o mamatay ay wala sa atin. Dahil sinaktan niya ang iyong anak, malaya kang magdesisyon kung paano mo siya haharapin. Lola, nabigla si Diane nang marinig iyon. Halos hindi sumagi sa isip niya na wala sa mga Shanahan ang magsasalita para kay Severin pagkatapos magpakita doon. Pinipigilan niya ang kanyang taya sa pag-asang masasabi ng kanyang pamilya sa mga Locke na hayaan silang umalis ni Severin sa lugar ng ligtas. Ngunit ang saloobin ng mga Shanahan sa kanilang dalawa ay nagdulot sa kanya ng hindi kapani-paniwalang pagkabigo. Si George, ang kasalukuyang pinuno ng mga Shanahan, ay napangiti nang marinig niya ang mga salita ng kanyang ina, na tila natutuwa sa mga pangyayari. O Diane, ang salitang bimbo ay maaaring ang pinakaangkop na paglalarawan para sa iyo. Ang anak ni George, si Stanley, ay nag-cross-arm at sinabing may mapanuksong tingin. Tinitigan ni Diane si Stanley ng masamang tingin, at ang puso niya ay kumukulo na sa galit. Mula nang siya ay pinalaya sa mga Shanahan, si Stanley na palaging nagbabalak na magmana ng ari-arian ng mga Shanahan, ay agad na kinuha ang kontrol sa kumpanya. Pagkatapos nito, gumawa siya ng isang punto upang sabihin sa mga nasa loob ng kanyang business circle na iwasang tanggapin si Diane bilang isang empleyado. Ito ang dahilan kung bakit nakatagpo si Diane ng lahat ng uri ng mga hadlang nang pumunta siya para sa mga panayam matapos na i-kick out ng mga Shanahan. Dahil dito, naghahatid na lang siya ng pagkain para mabuhay. Magiging mas madali sana ang buhay niya kung hindi gagawa ng paraan si Stanley para pigilan siya. Napasinghap si Severin sa sarili nang makita kung gaano kalupit ang pagtrato nila kay Diane. Kitang-kita sa kanyang nakita na si Diane ay nagdusa ng higit pa kaysa sa naisip niya. Maging ang kanyang mga magulang ay hindi pumanig sa kanya, at sinisi siya ng lahat sa halip na tumabi sa kanya. Lumapit siya kay Diane at ngumiti. Don't worry, ako ang gumawa ng gulo dito, kaya dapat ako ang magsosolve nito. I can't possibly put the burden on a woman. Ano, seryoso ka pa rin bang nagpapakatigas sa ganitong oras? Masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Naiinis na sabi ni Megan. Sumimangot si Stanley at sinabi, kung may kakayahan ka sa anumang bagay, hindi ka sana naipadala sa bilangguan noon, hindi ba? Itong mga bodyguard ngayon, lumingon si Severin at matalim na tinitigan si Stanley. Hindi ko kailangang seryosohin ang Locke. Haha, gusto kong makita kung hanggang kailan mo kayang panatilihin ang katigasan ng ulo. Tuwang-tuwa si Trevor. Ang pakikitungo kay Severin ay isang piraso ng cake dahil wala sa mga Shanahan ang mamamagitan para sa kanya. Sa totoo lang, medyo natatakot pa rin siya bago dumating ang mga Shanahan, ngunit ang kanilang saloobin sa kabuuan ay walang pakialam kay Severin. Napalitan ng kasiyahan ng sitwasyon ang kanyang takot. Biglang may sumigaw, anong nangyayari dito? Hindi inaasahan ng sinuman na magpapakita doon ang may-ari ng hotel kasama ang mga security guard ng hotel. Lahat ng nandoon ay tumabi para makadaan siya. Tumingin si Severin at walang iba kundi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakipaglaro ng chess kay Henry kaninang umaga.
Iniisip niya kung ano ang ginagawa ng lalaki doon. Oh, hello, Mr. Monroe. Ano ang nagdadala sa iyo dito? Nakangiting sabi ni Trevor. Si Denzel Monroe, ang may-ari ng Richmond Hotel, ay napatingin kay Severin at sinabing, "Sinabi sa akin na may nanggugulo sa aking hotel, kaya nagpasya akong magdala ng isang tao upang tingnan ang sitwasyon. Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang nangyayari, Mr. Trevor?" Pumunta ang batang ito dito para lang manggulo. Sinaktan pa niya ang anak ko. Tinuro ni Trevor si Severin at galit na sabi, "I don't need your hotel security guards to take any action, though. Dumating na ang mga bodyguards namin, kaya hayaan mo na lang ang mga tao ko ang mag-aalaga sa kanya." Huminto si Trevor, at muling sinabi, "Siyempre, hindi kita masisisi kung pinapasok mo ang isang tulad niya sa iyong hotel. Tutal, napakalaking lugar, kaya normal lang na nakakalusot ang isa o dalawang tao." Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay napangiti si Denzel. "Excuse me, but this man right here is a friend of mine. I hope you'll show me a bit of courtesy and just forget about what happened today." Kakampi ka ba sa batang iyon? Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Trevor, napalitan lang ito ng pagkalito. Ang mga Monroe ay higit na maimpluwensya kaysa sa mga Locke. Bagamat wala pa rin sila kumpara sa mga Shanahan, mas mababa lang sila ng kaunti sa huli. Sa ngayon, hindi bababasa, sila ang pamilyang may pinakamataas na pagkakataong maiangat ang kanilang katayuan sa isang pangatlong baitang ng mas matataas na pamilya. Agad na sumimangot si Severin na kanina pa nag-aabang na mag-first move. Kakaiba na ang isang lalaki na minsan lang niya nakilala ay pumanig sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, gayunpaman, naunawaan niya na ang lalaki ay malamang na gustong magpaganda sa kanyang sarili sa harap ni Henry. Ang Longhorn ay isa lamang sa 3 first-year na upper-class na pamilya sa kabuuan ng Brookborn. Parehong nagkaroon ng disenteng pagkakaibigan sina Severin at Henry sa isa't isa matapos iligtas ni Severin ang buhay ni Henry. Higit pa rito, malamang na darating si Henry sa lalong madaling panahon, at kapag nalaman niyang tinulungan ni Denzel si Severin, mas marami o hindi gaanong nakagawa si Denzel ng mas magandang impresyon kay Henry. Napangiti ng mahina si Denzel at sinabing, "Kaibigan ko siya, kaya natatakot akong hindi ko siya maipasa sa iyo. Paano kung ibigay ko sa iyo ang kalahati ng lahat ng gastusin mo sa hotel ngayon bilang kapalit ng iyong kooperasyon sa pagbagsak sa bagay na ito?" Marahas na kumibot ang labi ni Trevor ng ilang beses at pinandilatan niya si Denzel habang sinasabing, "I held the wedding banquet at your hotel in respect for you, Denzel. It's bad enough that your men can't maintain order here, and now you're speaking up for this kid. Are you sure you want to make an enemy out of me?" Ngumiti ng pilit si Denzel at sinabing, "I've made myself clear enough. I will spare no effort to make sure na ligtas siya. Dapat siyang payagan na umalis sa hotel na ito ng isang piraso. Ang mga security guard ko ay hindi pushover, alam mo. Kung lumala pa, palagi kong tatawagan ang mga bodyguard ko para pumunta rito. Don't push your luck, Denzel. Malalaman natin kung mapoprotektahan mo ang batang ito." Sasabog na si Trevor sa galit. Siya ay isang regular na patron ng negosyo ng mga Monroe, kaya nabigla siya nang tumulong si Denzel sa isang mahirap na talunan tulad ni Severin sa halip na isang regular na customer. Sa huli, kinuha ni Trevor ang kanyang telepono at pumunta sa sulok para tumawag. Pagbalik niya, may ngiti sa labi. "Iniisip ko kung mapoprotektahan mo pa ba ang bata kapag dumating na si Blade, Denzel." "Blade?" Sumama ang ekspresyon ni Denzel nang marinig ang pangalang iyon. Agad namang namutla si Diane na sa una ay nakahinga ng maluwag. Mahina niyang sinabi kay Severin, "Bad news." Mukhang napanatili pa rin ng mga Locke ang koneksyon kay Blade. Nagsalubong ang mga kilay ni Severin, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa curiosity. Malakas ba itong si Blade? Anong klaseng tao siya? Maaaring hindi mo alam ito. Ngunit bukod sa mga mayayamang pamilya na nakikita natin sa ibabaw ng Brookborn, nariyan ang pagkakaroon ng isang pinuno sa underworld, pati na rin ang isang organisasyon na tinatawag na Draco Hall.
Ang pangalawang in command ng Draco Hall ay si Blade. Siya ay isang mahusay na manlalaban, at nakarating lamang siya sa kinaroroonan niya ngayon sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tao. Sinasabi nila na ang kanyang kamay ay nahaharap na sa higit sa 100 tao sa pamamagitan ng kanyang kamay, at ang kanyang mga kamay ay nakapatay na, ng mahigit 60 sa kanila sa isang iglap, habang ang iba ay nagsitakbuhan dahil natakot sila. Nakasimangot na sabi ni Diane. Lalo siyang nag-alala, at pagkatapos niyang pag-isipan ang sitwasyon, mahina niyang sinabi kay Severin, "We should go, Severin. Malamang makakatakas pa tayo kung aalis tayo ngayon, dahil baka matulungan tayo ng mga security guard ni Denzel na pigilan ang mga bodyguard ng Locke. Kung palalampasan natin ang pagkakataong iyon, sa tingin ko ay walang makakapagligtas sa atin." Nang marinig iyon ni Severin, bahagyang ngumisi siya at sinabing, "Hindi ako pumunta dito ngayon para manggulo sa kasal. Si Lucy ay may utang sa akin ng 170,000, na lahat ay pinaghirapan ng mga magulang ko. Ang halagang iyon ay binubuo ng 40,000 para sa Doty, at ang 150 mula noong ibinenta niya ang aking matrimonial na bahay sa isang scam na kalahati ng orihinal na presyo." Sandaling natigilan si Diane bago niya nagawang itali ang kanyang mga salita. "Gago ka ba? Handa mong ipagsapalaran ang iyong buhay para sa pera? Sa tingin mo ba ay makakatakas ka sa sitwasyong ito gamit ang pera mo?" Agad na tumanggaw si Severin at sinabing may pananalig, "Sa palagay ko ay hindi magiging malaking problema iyon." Halos himatayan si Diane. Nakakainis ang mga salita niya. Hindi siya makapaniwala na inilarawan lang niya ang sitwasyon bilang hindi isang malaking problema. Kung hindi niya tinawagan ang mga Shanahan para magpatigil ng oras, at kung hindi humakbang si Denzel para magsalita para sa kanya, nabogbog na sana si Severin hanggang mamatay. Siya ay lubos na nataranta nang makitang napakakalma nito tungkol dito. Pinag-isipan ni Denzel ang sitwasyon at sinabing, "Severin, dapat na kayong umalis ni Miss Diane. Ipagtatanggol kayo ng mga tao ko para sa iyo." Pagkatapos sabihin iyon, agad siyang sumigaw, "Makinig kayo. E-escort niyo si Severin at Miss Diane ng ligtas sa palabas ng hotel." Pagkatanggap ng utos ng mga security ay agad nilang pinalibutan sina Severin at Diane. Hindi nang ahas si Denzel na makipagsapalaran. Dahil hindi siya sigurado kung kailan darating si Henry at ang iba pa sa hotel, ang pinakamahusay niyang mapagpipilian ay humanap ng paraan para mailabas muna sina Severin at Diane. Pinanood ng mga Shanahan ang eksena na may mga nalilitong ekspresyon. Si Denzel ay isang negosyante na halos hindi gumawa ng anumang bagay kung wala ito para sa kanya. Ang isang kapani-pani walang paliwanag para sa paninindigan ni Denzel laban sa mga Locke ay malamang nabigyang kasiyahan ang kanyang sarili sa mga Shanahan, ngunit naroon ang mga Shanahan, at hindi sila nakialam, upang ang paliwanag na iyon ay mababawasan. Ang tanging iba pang posibleng dahilan ay sinusubukan niyang pasayahin si Severin, kaysa sa Shanahans. Alinmang pananaw ang tingnan dito, ang hitsura ni Severin ay ganap na kabaligtaran ng isang mayaman at makapangyarihang tao. Bukod pa rito, alam ng lahat na siya ang taong ipinadala sa bilangguan matapos basagin ang isang bote ng beer sa ulo ni Easton, at walang dahilan para ipakulong siya kung siya ay isang mayaman at makapangyarihang tao. Sa sandaling iyon, hindi maintindihan ng mga Shanahan kung ano ang sinusubukang makamit ni Denzel sa kanyang mga aksyon. "Damn you, Denzel. Why do you have to pick a fight with me today? Do you want to make an enemy out of me?" Namula ang mukha ni Trevor sa galit habang winuwagayway niya ang kanyang kamay at sinenyasan ang kanyang mga tauhan na palibutan sila. Nagngangalit si Easton sa galit. "Pag-isipan mong mabuti bago ka kumilos, Denzel. Tanungin mo ang iyong sarili kung nararapat ba talagang masaktan kami para sa kapakanan ni Severin. Kapag sinimulan na siya ng mga tauhan namin, huwag mo kaming sisihin kung madamay ka sa labanan." Pagkatapos ay nagtanong si Trevor, "Sigurado ka bang makakalaban ng mga tauhan mo ang mga tauhan ko kapag halos kalahati na ng bilang ng mga bodyguard namin ang nasa panig mo?" Sa sandaling iyon, gayunpaman, makikita sa bintana na isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nangunguna sa isang grupo ng mga lalaki upang palibutan ang hotel.
Ang ilan sa mga taong iyon ay direktang pumasok, at ang kabuuang bilang ng mga individual na dumating ay malamang na hindi bababa sa 100. Tapos na tayo. Nandito na ang mga lalaki mula sa Draco Hall. Bumaba ang ekspresyon ni Denzel nang makita ang sitwasyon sa labas. Anong gagawin natin? Labis na balisa si Diane. Halika dito, Diane. Sigurado ka bang gusto mong mamatay kasama ang isang mahirap na walang katulad ni Severin? Wala ka bang pakialam sa anak mo? Sumiksik si Felicia sa karamihan, at hinawakan ang braso ni Diane, at kinaladkad siya sa kinatatayuan ng mga Shanahan. Si William, na namutla na rin sa takot, ay nagmamadaling lumapit at hinawakan ang kabilang braso ni Diane sa pagtatangkang tulungan ang kanyang asawa na hilahin si Diane palayo kay Severin. Isipin mo si Celine. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kung mawala ang kanyang ina? Sinubukan agad ni Megan na akitin ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Pero, namula ang mga mata ni Diane at nag-aalalang sinabi niya, pero hindi ko hahayaang mawala kay Celine ang kanyang ama. Noon pa niya pangarap na makilala siya, at ngayon ay nakabalik na siya. Ano ang sasabihin ko sa kanya kung mamatay siya bago pa man sila magkita? Ang kanyang pahayag ay nagdulot ng galit ni Felicia. Gago ka ba, Diane? Naalala mo ba si Edward Horsfield? He's still in love with you, you know. If worse comes to worse, you can just marry Edward and tell Celine that he's her father. It's not as if Celine saw her father before. Nag-aalalang sinubukan din ni Megan na kumbansihin si Diane. Oo, sabi ni Edward, gagamutin kanya kahit na ikaw lang ang magiging mistress niya. 1.25 milyon ang dowry niya. Kahapon lang siya pumunta sa bahay namin at napag-usapan nila mom at dad. Malamig na ngumiti lang si Diane at disappointment na nakatingin sa ina. Kaya ang 1.25 milyon na iyon ang dahilan kung bakit mas gugustuhin ninyo ni Lola na panoorin si Severin na mamatay kaysa tulungan siya. Gustuhin mo man o hindi, siya pa rin ang ama ni Celine, at nangangahulugan iyon na dapat mo siyang tretuhin na parang iyong manugang. Napakurap-kurap si Felicia sa pagkataranta at sinabing, siya, ang aking manugang. Hindi namin siya tinatanggap ng tatay mo bilang manugang, at saka, kung hindi ka tumawag ngayon para sabihing bumalik ang ama ni Celine, hindi namin malalaman na siya ang ama ni Celine. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sinabi ni William kay Diane, alam mo na kung ano ang nangyayari ngayon, hindi ba? Ang mga Locke ay may suporta mula sa Draco Hall, at ang mga Shanahan ay hindi makakatulong kahit na gusto nila. Sigurado akong alam mo kung gaano kalakas ang Draco Hall. Hindi sila magpapakita ng anumang kagandahang loob sa mga third-tier na second-class na pamilya. Mas pinalakas ni Felicia ang kanyang pagsisikap para hikayatin si Diane. You have to live with us right now kung ayaw mong makitang mamatay si Severin sa harap mo. It's not like you owe him anything. Siya ang may utang na loob sa'yo pagkatapos mong mahirapan ng husto nitong mga nakaraang taon. Wala kang ideya kung paano hindi mo nalalaman yun. Nasasaktan ako kapag nakikita ko yun. Agad na tumahimik ang lahat sa sandaling iyon, at sunod-sunod na magulong yapak ang narinig. Dumaan ang 12-dosenang malalakas na lalaki, at agad silang humarang sa mga tao sa kanilang paligid. Maligayang pagdating, sir. 2 hilera ng pinakamahusay na mga individual ng Draco Hall ang sabay-sabay na sumigaw para salubungin si Blade, na nagdulot ng isang tunay na nakakatakot na tanawin. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 25. Halos 2 metro ang taas ni Blade. Ang kanyang katawan ay partikular na matatag at siya ay may mga nakaumbok na kalamnan. Ang short-sleeved na t-shirt na suot niya ay nagpatingkad sa kanyang mga kalamnan sa dibdib, at malaki ang mga ito para kalabanan ang dibdib ng karaniwang babae. Ang kanyang mga kalamnan sa braso na kulay tanso ay nagtanim ng takot sa mga tao, habang ang kanyang makapal na kilay at matatalas na mata ay puno ng lakas. Pagdating niya, hinaplos niya ang kalbo niyang ulo at tinanong si Trevor sa paos na boses, sabihin mo sa akin, sino ang gusto mong patayin ko? Hindi pa nakakapagbitaw ng kahit isang salita si Trevor nang naiinip na sinabi ni Easton, siya iyon.
Sinira ng bastard na iyon ang kasal ko at pinunit pa ang isang daliri ko. Patayin mo siya, hindi, teka, huwag madaliin ang pagpatay sa kanya. Gusto kong putulin mo ang karne niya ng paunti-unti, at itapon mo ang mga piraso nito sa ilog para Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, binigyan ni Blade si Easton ng isang backhand slap na dahilan ng pagkahilo ni Easton. Blade, maling tao ang natamaan mo, di ba? Gusto kong si Severin ang tamaan mo. Hindi ako. Tinakpan ni Easton ang mukha niya ng natatarantang ekspresyon. Malamig na ngumiti si Blade at sinabing, I don't need you to order me around. That question I asked was directed towards your father, not you. Don't forget that I'm only repaying you a favor. I'm not your servant, and a brat like you have no business ordering me around. Napaawang ng ilang beses ang sulok ng bibig ni Trevor. Binigyan niya si Blade ng tinapay noong nasa pinakamababa si Blade, at bilang kapalit, nangako si Blade na may utang na loob sa kanya. Kung hindi dahil sa kakulangan ng mga opsyon ng mga lock sa araw na iyon pagkatapos ng matinding kahihiyan, nailigtas niya sana ang pabor na iyon sa ibang pagkakataon. Sabay tingin ni Trevor kay Easton. Tanga ka, alamin ang iyong lugar at tumahimik. Ngayon umalis ka dito. Walang ibang nagawa si Easton kundi sundin ang utos ng kanyang ama. Kung tutusin, alam niya kung gaano kalupit si Blade. Hehe, tumawa si Trevor, pagkatapos ay sinabi kay Blade sa mapang-akit na paraan, hindi ako humihingi ng marami. Gusto ko lang nabugbugin mo ang batang iyon at iwan siyang baldado. Bagamat gusto niyang patayin si Severin, tiyak na malulungkot si Diane kung papatayin si Severin. Bagamat isang outcast si Diane sa sandaling iyon, hindi ito nangangahulugan na patuloy niyang gagawin iyon sa hinaharap, dahil baka isang araw ay payagang muli siyang bumalik sa Shanahan. Kung mangyari man iyon, ang kanyang ginawang pagpatay kay Severin ay isang pagsuwi sa mga Shanahan. Pinrotektahan din ni Denzel si Severin noong araw na iyon, kaya kung magiging ganap na walang awa si Trevor, baka mauwi lang ito sa pakikipagtalo sa mga Monroe sa hinaharap. Matapos isaalang-alang ang lahat ng mga pusta, nagpasya si Trevor na magiging okay para kay Blade na pilayin si Severin. Iyon ang pinakamaliit na magagawa para mailabas ang kanyang galit. Pinagmasdan ni Blade ang sitwasyon doon at agad na kumunat ang noo. Tumingin siya kay Catherine at nagtanong, ito ay kakaiba. Bakit nandito rin ang mga Shanahan? Maaari bang may magsabi sa akin kung ano ang nangyayari? Nang marinig ni Helga ang tanong na iyon, agad siyang nagboluntaryo na ipaliwanag ang lahat. She even made a point to exaggerate things a bit. Sa wakas, sinabi niya, hindi ba siya naiinis sa iyo? Ang aking anak na babae ay kasama niya sa loob ng 3 taon, ngunit gusto pa rin niyang ibalik ng aming pamilya ang Doty. Bilang tugon, malamig na ngumiti si Blade. I don't give a rat's affairs about your family's affairs, but I must say na hinahangaan ko ang tapang ng batang ito na pumunta dito mag-isa at gumawa ng gulo. He's got guts, but unfortunately, no skills. Ang may guts lang ay mga walang ingat na tanga. Pagkatapos ay tumingin si Blade kay Severin at sinabi sa kanya, maaari mong kalimutan ang tungkol sa pagkuha ng iyong 40,000 ngayon, anak. Gayunpaman, ang paghila mo sa isa sa mga daliri ni Easton ay isang napakaseryosong pagkakasala, kahit na maaari nating pag-usapan ito kahit na humingi ka ng tawad sa kanila at putulin ang isang kamay mo. Paano yun para sa iyo? Bahagyang ngumiti si Severin, at itinulak ang mga security guard ng hotel na nasa harapan niya, at dahan-daang naglakad papunta kay Blade habang nasa likod ang mga kamay. Nakangising sagot niya, pinapahingi mo ako ng tawad sa kanila. Sa tingin ba nila ay karapat-dapat silang makatanggap ng paghingi ng tawad mula sa akin? Napasinghap ang lahat sa eksena sa sobrang katapangan ni Severin. Halatang sinusubukan siyang tulungan ni Blade, ngunit hindi man lang siya nagpakita kay Blade ng kahit katiting na paggalang. Napaawang ng ilang beses ang labi ni Blade. Naging malungkot ang kanyang ekspresyon at nagsimulang umusbong ang nakamamatay na aura sa kanyang paligid. Ang mga ignorante ay palaging ang pinakamatapang. How dare you rev under a gesture from the Draco Hall second in command?
Malamig na ngumiti si Severin at bumawi, "I don't care if the first in command is here. I'm not going anywhere today unless I get my 40,000 back." "Nawala na ba ito sa iyo, Severin?" Humingi ka ng tawad sa kanya. Takot na takot si Dayan kaya napaluha siya. Ang mawala ng kamay ay mas mabuti kaysa mawala ng buhay, ngunit nananatili siyang walang pakundangan gaya ng dati. "Nakikita mo na ba ngayon, Dayan? Pera pa rin ang iniisip niya sa ganitong panahon. Sa totoo lang, iniisip ko na ang pagiging mahirap ay nagiging baliw sa kanya para pukawin si Blade." Sabi ni Megan, at saka tumanggo-tango, "You'd be better off coming back with us and considering Edward." Ang 1.5 milyon ay isang napakagandang alok. Sinamaan ni Dayan si Megan ng nakakainis na tingin. "Huwag mo nang banggitin sa akin ang pangalang iyon." Ang Edward ay isang pangalan na hindi nakabigo sa pag-trigger ng galit ni Dayan. Sa katunayan, pinipilit siya ng mga Shanahan na pakasalan si Edward 5 taon na ang nakalilipas. Pinipilit nila ang kanyang araw-araw, lahat dahil ang Horsfields ay isang pangalawang tier na upper-class na pamilya, at sila ang pinakamalamang na maging isang first-tier na upper-class na pamilya. Nais ng mga Shanahan na pakasalan niya si Edward dahil maaari nilang iugnay ang kanilang sarili sa isang mayaman at makapangyarihan. Si Dayan ay tutol, naiinis kahit na, sa ideya. Ayaw niyang ang pag-ibig ay maging isang transaksyon sa negosyo lamang. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagpasya na uminom ng isang nakamamatay na gabi. Sa sobrang pag-inom ng alak, nakipagkwentuhan siya kay Severin, na kasing sama niya. Pagkatapos, out of nowhere, gumawa siya ng matapang na desisyon na kumuha ng kwarto kasama si Severin. Sa anumang kaso, hindi niya inaasahan na nabuntis siya mula sa one-night stand na iyon. At mas nakakagulat na ang lalaking kumuha sa kanya sa unang pagkakataon ay inaresto kinabukasan at ipinadala sa bilangguan dahil sa pagkakasala sa mga lock. Makalipas lamang ang ilang buwan ay nalaman niyang nakakulong si Severin, ngunit noon pa man, ay itago na ang kanyang pagbubuntis at napagpasyahan niyang ipanganak ang bata. Noon, nalaman niya ang sitwasyon ni Severin sa kanilang bahay at nalaman niyang araw-araw na hinaharas ang mga magulang niya para mabayaran ang kanilang utang. Hindi niya matiis na mangyari iyon, kaya palihim niyang tinutulungan ang matandang mag-asawa bawat buwan. Naiinis na si Blade sa puntong iyon. Naikuyom niya ang kanyang kamao at sinuntok sa mukha ni Severin. Ramdam niya ang lakas na bumubuhos mula sa kanyang katawan habang ibinababo niya ang kanyang center of gravity para buksan ang sarili. Ang galing! Ngayon patayin ang bastard na iyon sa isang suntok. Tuwang-tuwa si Easton nang makita niyang gumawa ng kilos si Blade. Pero si Severin ay sumabay sa suntok din. Ang suntok niya ay tila hindi masyadong malakas, ngunit ang bugzone ng hangin na kasama nito ay bumangga sa suntok ni Blade. Yung singsing. Napabuntong hininga si Blade nang makita ang singsing sa daliri ni Severin. Iyon ang eksaktong kapareho sa painting na ipinakita sa kanila ng kanilang pinuno. Hindi inaasahan ni Blade na ang Dracodeus ring ay kasama ng isang tulad ni Severin, at labis siyang natakot nang maisip niya iyon. Isang mapurol na tunog ang narinig, at si Severin ay nakatayo roon habang si Blade ay pasuray-suray na napaatres ng ilang hakbang. Nang sa wakas ay tumayo siya, nagsimulang umakyat ang dugo sa kanyang lalamunan, at kahit na napigilan niya ang kanyang sarili na talagang samuka ng isang subo ng dugo. Ano ba, talaga bang si Master Blade? Marami sa mga nasasakupan ni Blade ang natulala nang makitang napaatras si Blade. Maaaring sikat si Blade para sa kanyang mga kasanayan sa isang talam, ngunit kahit isang suntok mula sa kanya ay magiging mahirap para sa sinumang random na tao na harangin. Kaya ang lahat ay mas nagugulat na si Severin ay aktwal na kinuha ang suntok. Sabay nating salakayin ang batang iyon. Oo, bakit hindi natin siya natadkarin hanggang mamatay? Itinaas ng mga nasasakupan ni Blade ang kanilang mga machete at pinandilatan si Severin, at halos tiyak na mayroon silang sariling hanay ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Nakakunot ang noo niya habang matamang nakatitig sa singsing sa kamay ni Severin. Ang nagsusuot ng singsing na iyon ay isang taong dapat nilang igalang, at hindi kailanman sumagi sa isip nila na ang isang tulad ni Severin ay talagang magsusuot nito.
Malamig siyang ngumiti, at sinabi sa kanyang mga nasasakupan, alam ko ang ginagawa ko. Hindi pa oras para kumilos kayo. Sa pagkakataong iyon, gusto ni Blade na paalisan ang kanyang mga tauhan, dahil ang kaharap niya ay maaaring maging superior lang nila, kahit na ang first in command nila ay kailangang lumuhad noon. Pagkatapos ng lahat, ang taong may suot ng Dracodeus ring ay ang pinuno ng Dracodeus Temple, ang superior na sinasagot ng kanilang superior. At muli, ang paggawa nito ay magmumukhang medyo nakakahiya, at hindi nila kayang ipahiya ang kanilang mga sarili ng ganoon. Iyon ang unang pagkakataon sa buhay ni Blade na naramdaman niya na parang tinatapakan niya ang manipis na yelo. Mayroong 12 bulwagan sa Dracodeus Temple, at ang bawat bulwagan ay pinangalanan sa isang hayop mula sa Oriental Zodiac. Bilang karagdagan sa Draco Hall, mayroong Moss Hall, Equus Hall, at iba pa. Gayunpaman, ang bawat bulwagan ay matatagpuan sa iba't ibang lugar, at lahat sila ay nagsasarili. Hindi nila naisip na ang pinuno ng templo ay talagang dumating sa Brookborn. Blade, ito. Nang mapansin ni Trevor na tumigil na sa pag-atake si Blade at nakatayo lang siya, sumimangot siya at sinubukang makakuha ng tugon mula sa huli. Malungkot ang ekspresyon ni Blade at nakakunot ang noo niya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, umakyat si Henry mula sa ibaba kasama ang kanyang anak na si Charmaine at ilang mga bodyguard ng Longhorn. I wonder kung anong nangyayari dito. Matapos tingnan sa isang mabilis na sulyap sa kabuuan ng eksena, hindi napigilan ni Henry ang mapangiti at sabihin, "Nako, maraming tao dito." Nandyan ang mahal na matandang si Catherine at maging ang mga tao ng Draco Hall. May kawili-wiling bang nangyayari? Medyo nataranta ako sa kaguluhan noong nasa baba ako kanina. Agad naman siyang tiningnan ni Trevor sabay ngiti. "Oh, you lost, Mr. Henry. I'm sure you've seen moments that more chaotic. Ang kaunting away na ganito ay hindi posibleng makatakot sa iyo. By the way, what brings you here to the hotel today?" Ngumiti si Henry at sinabing, "Ako. Oh, I'm treating a friend to a meal here. You can imagine my surprise when I reached the hotel and saw that it was surrounded by all these people from Draco Hall. I just came up here out of curiosity." Nang makita ang pagdating ni Henry, tuwang-tuwa si Denzel at agad na humakbang para ipaliwanag ang nangyari. Matapos makinig ng mabuti, mahinang ngumiti si Henry at sinabi kay Blade, "Si Severin na narito ay kaibigan ko. Maaaring hindi ka gaanong nagpakita ng kagandahang loob kay Denzel, ngunit sigurado akong papasayahin mo ako, tama?" Sinisikap ni Blade na humanap ng magandang dahilan para umatras, at dumating ang kahilingan ni Henry sa tamang oras. Bukod dito, ang mga Longhorn ay isang first-tier na upper-class na pamilya. Makabubuting iwasan ng Draco Hall na magalit sa kanila. Agad niyang ikinulong ang kanyang mga kamay sa magalang na kilos at sinabing, "I see. Magiging mas diretso ang mga bagay ngayong alam naming kaibigan mo siya." Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabi sa kanyang mga tauhan, "Tara na. Aalis na tayo." Pagkatapos ay mabilis na inakay ni Blade ang kanyang mga tauhan. "Mr. Henry, this." Nataranta si Trevor at lubos na nataranta sa biglang pagliko ng mga pangyayari. Ngumiti si Henry at sinabing, "Ganun ba kahirap para sa iyo na intindihin? Si Severin ang bisita ko ngayon." Pagkatapos, lumayo siya kay Trevor at nakangiting lumapit kay Severin. "Okay ka lang, Severin?" "Okay lang ako. Salamat dyan," sagot ni Severin. Isang ngiti na hindi mahalaga sa sarili o nakakababa sa sarili ang bumungad sa mukha ni Severin. Kaibigan ni Mr. Henry ang lalaking ito. Hindi posible iyon. Para sa pag-ibig ng Diyos, ang batang iyon ay inanyayahan na kumain kasama si Mr. Henry kahit na ang mga katulad natin ay hindi kwalipikadong gawin ito. Ang ilang mayayamang negosyante ay lubos na nabigla nang marinig ang mga salita ni Henry. Nagtaka pa nga ang ilan sa kanila kung nanaginip ba sila. Paano niya nakilala si Mr. Henry? Si George, ang pinuno ng mga Shanahan, ay nakasimangot din. Lahat ng tao doon ay nagsisikap na mapalapit sa isang taong kasing kapangyarihan ni Henry,
ngunit walang sinuman ang nagkaroon ng kahit katiting na pagkakataon na magtagumpay. Sa kabaligtaran, si Severin ay tila magiliw na makipag-usap kay Henry kung kaya't ang huli ay nagkusa na yayain siya sa isang pagkain. Lumingon si Henry at tumingin kay Lucy habang sinasabi, "Hindi ba ikaw ang dating fiancé ni Severin? Hindi mo ba naisip na dapat mong ibalik ang Dottie ngayong ikakasal ka na sa iba kaysa sa kanya? At ang halagang $150,000 na iyon ay tila sobra-sobra, hindi ba?" "Oo, right. Ibabalik namin kay Severin ang pera," nakangiting sabi agad ni Trevor. Kung kahit ang mga tao ng Draco Hall ay hindi kayang masaktan ang isang tulad ni Henry, hindi maiisip na ipagsapalaran ng mga Locke na gawin ito. Bukod dito, kilala ni Henry si Severin sa isang batayan ng unang pangalan, na nagpapahiwatig ng isang medyo disenteng relasyon sa pagitan nilang dalawa. Gayunpaman, sinabi ni Severin, "Hehe, bakit mo ibabalik ang pera na iyon? Ang mga Orwell ang kumuha nito, kaya ang responsibilidad na ibalik ito ay nasa kanila." "Ikaw," namumula ang mukha ni Helga dahil sa galit. Ang pagbabalik sa kanya ng perang ginastos na niya ay mas masahol pa sa anupaman. Natigilan si Landon, at nagmamadaling hinila pabalik si Helga sa takot na masaktan niya si Henry. Kung tutuusin, wala sa kanilang posisyon ang pabulaanan, dahil ang paggawa nito ay maihahalin tulad sa isang sampal sa mukha ni Henry. Nakangiti niyang sabi kay Severin, "Pwede mo bang ibigay sa akin ang account number mo? I'll have someone transfer the money to you." Sa isa pang twist ng mga pangyayari, mahinang ngumiti si Severin at sinabing, "Paumanhin, ngunit mas gusto ko ang pera. Inakusahan mo ako ng iyong pamilya na nababaliw ako sa kahirapan, kaya dahil matagal na akong hindi nakakakita ng pera, gusto kong ibigay ang lahat ng pera na iyon sa anyo ng pera. Ito ay magiging matamis sa tuwing matutulog ako kung ilalagay ko ito sa ilalim ng aking kama." "Nagbibiro ka," galit na nagngangalit ang mga ngipin ni Landon. Malinaw na sinusubukan ni Severin na pahirapan ang mga bagay para sa kanila, dahil ang pagkuha ng pera ay mangangailangan silang pumunta sa bangko. Natuwa si Charmaine sa sinabi ni Severin habang nakatayo siya sa isang tabi. Talagang tumanggi siya nang mag-alok sa kanya ang kanyang lolo ng $150,000 bilang kapalit ng kanyang biyaya ng pagliligtas ng buhay, ngunit bigla siyang humingi ng mas malaking halaga ng pera. Hindi maaaring magkaroon ng mas malinaw na indikasyon gayunpaman, ginagawa lang niya ito para mainis ang mga Orwell. "Fine. Gusto mo ng pera, di ba? Kukunin namin ito para sa iyo ngayon." Namula si Lucy sa galit at galit na tumingin kay Severin bago umalis kasama si Landon. "Magkakaroon ka ng 1 oras para ihanda ito. Kung hindi pa ito handa noon, hindi na ako magpapagaan sa pamilya mo." Pinagmasdan ni Severin ang pag-alis ni Lucy, at idinagdag, "Iwanan mo na lang ang pera sa front desk. Malapit na akong kumain ng masarap kasama si Mr. Henry, at hindi na ako magkakaroon ng oras para magbilang, ngunit ipinapangako ko na pahihirapan kita kung kulang ito ng kahit $1. Si Lucy, nakakalakad pa lang sa hagdan, ay napabilis sa lakad sa sobrang galit kaya na-spray ng kanyang paa nang hindi sinasadya. Napasigaw si Lucy sa sakit, hinubad ang kanyang high heels, saka tumalikod at tinitigan ng masama si Severin bago umalis. Nang makaalis siya at ang kanyang pamilya, ngumiti si Henry at sinabing, "Sabay ba tayong maghapunan ngayon, Severin?" Lumapit si Severin kay Diane, at inabot niya ang kamay niya. Nagulat siya sa biglaang paggalaw nito at gusto niyang bawiin ang kamay nito, ngunit mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya na kalaunan ay bumigay ito sa pagsisikap na hilahin ang kamay nito. Dinala ni Severin si Diane kina Henry at Charmaine. Pagkatapos ay ipinakilala siya, "Mr. Henry, Miss Charmaine, ito po ang asawa ko. Wala ba kayong pakialam kung isama ko siya? Maaari siyang sumama sa amin." Matapos marinig ito, masayang tumawa si Henry, "You've got a good eye, Severin. She's famously known as one of Brookborn's most beautiful women." Sa gulat ng lahat, sumimangot si Diane at sinabing, "I'm sorry, but I'm afraid na hindi ako makakasama. You can go with them yourself, Severin.
Ang ngiti sa mukha ni Henry ay napawi sa isang iglap, dahil ang kanyang pagtanggi ay talagang hindi maganda. Nagulat ang mga Shanahan, at agad na humakbang si William para sabihin, "Ano ang sinasabi mo, Diane? Inimbitahan ka ni Mr. Henry sa hapunan dahil mataas ang tingin niya sa iyo. Paano ka tatanggi na pumunta?" Pagkatapos ay ngumiti siya sa isang nakakapuri na paraan at sinabi kay Henry, "Mr. Henry, ang aking anak ay medyo spoiled mula pagkabata, ngunit ito ay hindi hihigit sa isang maliit na init ng ulo. Mangyaring huwag isa puso ang kanyang mga aksyon." Pati si Catherine ay nagulat din. "Ano ang sinasabi mo? Kailangan mong sumama, Diane. Hindi nararapat sa iyo na tanggihan ang imbitasyon mula kay Mr. Henry." Ang mga Shanahan ay nangangarap na makakuha ng ganoong pagkakataon, ngunit hindi sila kailanman pinalad na makakuha nito. Sa kabilang banda, natanggap ni Diane ang pribilehiyong iyon nang anyayahan siya ni Henry na sumama sa pagkain, ngunit tumanggi siya. Malamang natapos na ang mga Shanahan kung hindi si Henry na natuwa sa nangyari at sinisisi ng husto ang mga Shanahan. Nagdala ito ng kilig sa kanilang gulugod nang maisip nila ang posibleng pagsupil na matatanggap nila mula sa isang first-tier na pamilya. Napangiti ng awkward si Diane at sinabing, "Hindi ko ito tinanggihan dahil sa kawalan ng respeto. It's mainly because my daughter Celine has waiting almost an hour for me at home. It will not be good for such a young girl like her na maghintay ng mag-isa ng napakatagal." Agad namang idinagdag ni Severin, "Tama. Hinihintay pa rin ako ng anak ko na bumalik sa bahay. Paano kung ayusin na lang natin ito ng isang araw ngayon?" Natahimik si Henry sa narinig. Sinabi niya kay Severin, "Pero nagpareserba na ako ng VIP room. Maaari ko bang imungkahi na may maghahatid pabalik kay Miss Diane para maisama niya ang iyong anak na magtanghalian sa amin?" Agad na napangiti si Diane sa kahihiyan at sinabing, "I can't possible accept that. We wouldn't want you to wait for us, Mr. Henry." Ayaw na niyang masaktan pa si Henry, kaya nilingon niya si Severin at sinabing, "Dapat kang manatili rito kasama si Mr. Henry. Babalik ako para makasama si Celine. Nag-aalala talaga ako na matagal na siyang naghihintay." Kumunot ang noo ni Severin, at sa wakas ay sinabing, "Marahil maaari kang magpahatid sa akin at sa aking asawa para mas ando namin si Celine at pumunta rito." Tuwang-tuwa si Henry nang pumayag si Severin at agad niyang tiniyak, hindi iyon magiging problema. "May oras pa." Sinabi sa kanila ni Severin, "Maaari kayong mag-order ng pagkain. Babalik kami kaagad." "Sure thing. Mag-order muna kami at hihintayin ka sa VIP room sa 3rd floor." Tumango si Henry at nakangiting sumang-ayon. Nagkatinginan sina Trevor at Easton na walang imik. Natarante sila nang makita iyon. Si Severin ay magkakaroon ng ganoong kabait na relasyon kay Henry. Higit pa rito, tila determinado si Henry na tretuhin si Severin sa tanghalian noong araw na iyon, kaya't handa siyang maghintay para kay Severin at Diane. Nang akayin ni Severin si Diane, huminto ulit siya at tumingin kay Trevor at sa iba pang nasa likuran niya. Agad na naunawaan ni Henry ang intensyon ni Severin at direktang sinabi kay Trevor, "Mukhang hindi ka pinapaboran ng swerte ngayon, Trevor. Ngayong lumipas na ang magandang panahon, mas mabuting i-cancel mo na lang ang kasal. Hindi tayo magkakaroon ng ganang kumain kung marinig natin ang lahat ng ingay na dumarating mula sa ikalawang palapag, at baka mawala sa mood si Severin na uminom sa akin pagkatapos." Cancel. Bumaba ang ekspresyon ni Trevor. Para sa kanila na kanselahin ang kasal pagkatapos na ang lahat ay naihanda ay walang kulang sa kahihiyan. Malamang na kailangan nilang isabit ang kanilang ulo sa kahihiyan para sa nakikinita na hinaharap sa tuwing sila ay lalabas. "May problema ba? Kailangan ko bang ulitin ang sarili ko?" Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Henry, at sinabi niya kay Denzel, "Denzel, pwede bang ipaalis mo sa mga security guard ang tao dito sa lugar? Gusto kong malinis ang lugar sa loob ng 5 minuto." "Walang problema." Ngumisi si Denzel at tumango. "Kusa kaming aalis." Galit na nagngangalit si Trevor. Wala siyang nagawa kundi ang umalis gaya ng sinabi sa kanya. Kabanata 30. "Severin, bastard ka.
Kailangan mo lang sirain ang kasal ng anak ko dahil hindi mo siya mapapangasawa, hindi ba? Hindi tulad ng makakamit mo ang anumang bagay sa iyong mga aksyon. Papakasalan pa rin ng anak ko si Easton. Sinumpa ni Helga si Severin dahil nandidiri pa rin siya na kailangang ibalik ng kanyang pamilya ang $190,000. Hindi napigil ang pansinin ni Severin at nakangiting tumingin kay Denzel. Salamat sa tulong mo ngayon, Mr. Denzel. May utang ako sa iyo, kaya kung kailangan mo ng tulong ko sa hinaharap, sabihin mo lang. Lihim na natuwa si Denzel sa narinig. Sa katunayan, tiwala siya na tutulungan ni Henry si Severin pagdating doon, at iyon lang ang dahilan kung bakit siya nang ahas na tumayo laban kina Blade at Trevor. Kung hindi niya alam na magpapakita si Henry at magsasalita para kay Severin, baka hindi siya maglakas loob na gawin ang ginawa niya noong araw na iyon. Siyempre, ang pagkakaroon ni Severin ng pabor sa kanya ay isang magandang bagay, dahil naniniwala siya na ang isang tao na lubos na pinahahalagahan ni Henry ay tiyak na magiging isang hindi pangkaraniwang tao. You're welcome, Severin. Denzel na lang ang itawag mo sa akin. Ngumiti ng totoo si Denzel. Ngumiti si Severin at sinabing, oo naman. Sa palagay ko, ang pagtanggal sa mister ay nagiging mas madulas ang iyong pangalan. Nang matapos, tumingin si Severin kay Diane sa tabi niya at nakangiting sinabi, let's go, honey. It's time to pick our daughter. Well, simulan mo na ang paglipat. Sinamaan ng tingin ni Diane si Severin. Kung hindi siya natakot na mawala ng ama si Celine, hindi sana siya pumunta doon para hanapin si Severin. Nang makalabas na silang dalawa sa hotel, may isang Rolls-Royce na pumarada sa harapan nila. Pagkasakay sa kotse, nakita ni Severin si Diane na malamig na nakatingin sa labas ng bintana at sinabi sa kanya, I'm sorry, Diane, sabi nito sa kanya. Marami kang pinaghirapan nitong mga nakaraang taon, ngunit ipinangako kong aalagaan kita mula ngayon at bawiin ang lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Tatanggapin mo ba ang paghingi ko ng tawad? Sa pagbanggit ng nangyari noon, nagalit si Diane at malamig na tumingin kay Severin bago sinabing, mangako ka. Gusto mong bumawi sa akin. Alam mo ba kung gaano kalaki ang galit ko sa paglipas ng mga taon? Nasaan ka noong nasa pinakamababa ako? Alam mo ba kung ano ang pinakakinaiinisan ko tungkol sa iyo? Naiinis ako na natulog ka sa akin noong gabing iyon dahil alam mong maaaring maaresto ka sa susunod na araw at hindi na siya maaaring pumunta sa pagiging prinsesa, ang udyok na sakalin si Severin hanggang mamatay. Mapait na napangiti si Severin, wala sa tamang lugar ang pag-iisip ko sa lahat ng pag-inom na iyon. Super depressed lang ako at natatakot. Tsaka, hindi ko alam na first time mo pala, at hindi ko akalain na mabubuntis ka, at least itinago mo ang bata. Naisip ko lang na gusto mo nang manligaw, at halos hindi sumagi sa isip ko na you'd be the young Shanahan's darling. Ako, hindi nakaimik si Diane dahil napagdesisyunan lang niyang uminom ng gabing iyon pagkatapos na sumuko sa kanyang matinding kawalan ng pag-asa. Ayaw niyang pakasalan si Edward, at iyon ang paulit-ulit na panggigipit ng kanyang pamilya na nagtulak sa kanya sa paggawa ng ganoong bagay. Sa kasamaang palad, hindi siya tumigil sa pag-iisip na siya ay mabubuntis sa kanyang unang pagkakataon. Bumaba ng sasakyan sina Severin at Diane matapos itong iparada sa entrance ng residential area. Habang dahan-dahan silang pumasok, nag-isip sandali si Diane at sinabi kay Severin, hindi magiging problema kung gusto mong bumawi sa mga pagkakamali mo, pero kailangan mong makinig sa lahat ng sasabihin ko simula ngayon. Bilang tugon, itinaas ni Severin ang kanyang kamay at nanumpa, pangako kong pakikinggan ko ang bawat salita na sasabihin mo. Kung sasabihin mo sa akin na tumalon, tatanungin ko kung gaano kataas. Tumango si Diane. Kailangan mong gampanan ang papel ng isang mabuting ama at tretuhin ng mabuti si Celine. Siyempre, nakangiting sabi ni Severin, anak ko siya. Pagkatapos ay sinabi ni Diane, maaari tayong matulog sa iisang silid mula ngayong gabi, ngunit sa kama ako matutulog at sa sahig ka matutulog. Dapat kang makontento na mabigyan ka ng pagkakataong makipag-ugnayan muli sa iyong anak. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ha!
Nawala ang isip ni Severin, ngunit hindi nagtagal ay nakita niya ang malamig na tingin ni Diane, at tumango, okay. Sa sahig ako matutulog. Pagkatapos ay nagkusa siyang humakbang pasulong at hinawakan ang kamay nito. Honey, dahil malapit na tayong magkita ng ating anak, hindi mo ba naisip na dapat tayong maging magiliw sa harap niya, kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangan mong maglaro ng pagpapanggap? Hindi mo palaging mananatiling tuwid ang mukha mo.